Hi guys, it's me here. Welcome back po for another tarot card reading. So, ang titingnan po natin ay kung ano ang kailangan ninyo na malaman. Okay, maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Aries. Ano kayang kailangan na malaman ng mga Aries? So, we have here the Hierophant, love. And we have here the King of Earth. Okay, so may isang tao dito na maaaring mag-commit sa'yo, or sinasabi dito na this person is really serious about you, really committed to you, at mahal na mahal ka nitong tao na to. So if ever na meron kang doubt about someone, maybe this is like a confirmation kung gaano siya kaseryoso sa'yo. Okay, pwede rin naman natin tong i-apply when it comes to other aspects like career or finances, ganyan, na maaaring mas magiging committed kayo sa inyong trabaho, or pwedeng mas magiging stable ang finances ninyo, na pwedeng meron ditong isang tao siguro na magiging instrumental para mangyari yung mga yon. Okay? Para sa mga Taurus, we have here the Moon, the Four of Fire, and then we have here the King of Air. So, base sa mga barahan na to, meron isang tao dito na parang maybe it's telling you not to really trust this person kasi parang malabong kausap, or meron siyang mga inililihim. Pwedeng may mga bagay siyang sinasabi sa'yo na meron palang hidden intention. Okay? Basta hindi ganon nakaklaro or hindi ganon naka-open sa'yo tong tao na to. Pwedeng ang galing-galing niya lang magsalita, kaya parang nadadala ka, nagkukumit ka dito sa person na ito. Okay? This can be a loved one, a friend, it can be anybody. Okay? Hindi lang sa love life, pwedeng sa iyong career or sa taong nakapaligid sa'yo. It can also be an Aquarius. Okay? Para sa mga Gemini, we have here the Seven of Earth, the Strength, and we have here the King of Water. Okay, so based sa mga barahan na to, sinasabi na magpaka-strong ka. Okay, na kailangan mo rin maging patient. Kung meron ka mang inaantay na tao, kung meron ka mang inaantay na opportunity, or kung meron ka mang hinihiling, kailangan lang talaga ng tiyaga. It will be given to you. You just need to wait. Okay, hindi ganon kabilis, kumbaga na maibibigay or darating sa'yo. Pero kumbaga, meron talagang patutunguhan. Iya ang iyong pagsasakripisyo at iyong pagtsatsaga. Okay? Para sa mga Cancer, we have here the Four of Air, the High Priestess, and the Page of Earth. So, ang sinasabi dito is, if you are going through some kind of hardships in life, pwedeng ang sinasabi is makaka-recover ka dito. Pwedeng kailangan mo lang sigurong mag-relax muna, mag-chill, ganyan, pahinga ka lang, and eventually magiging okay din ang lahat. Kung hindi ka pa rin maka-move on, pwedeng sinasabi dito na makaka-recover ka din, makaka-move on ka din. You just have to keep on making the right decisions. Pag puro emotions yung pairalin ninyo, be wise about
sa mga bagay-bagay, And then there is a page of Earth here. It can be Earth sign, no? Taurus, Virgo, Capricorn, na maaaring mag-reach out sa inyo, and meron siyang mga plano na ipropose sa'yo, or basta meron siyang sasabihin sa'yo na kailangan mong maging wise sa pagtanggap, or kung maniniwala ka ba sa kung ano yung sasabihin niya sa'yo o hindi. Okay? Para sa mga Leo, we have here the Queen of Water, Patience, and we have here the Three of Water. Okay, so base sa mga barahan na to, ang sinasabi is somebody loves you. Okay, kailangan mo lang sigurong ng patience for patience sa pag-iintay dito sa tao na to na mahal ka. Okay? Or pwedeng ang sinasabi, magmamahal kang muli, kailangan mo lang talagang mag-antay. And there's a chance here na somebody might reconcile or return to you kasi nga mahal na mahal ka nitong tao na to. Kaya huwag kang mag-alala, parang ganyan. Magkakabalikan din kayo, magkakapatiring kayo, or ayun nga, pwedeng magkatuluyan din kayo. Kailangan mo lang talagang mag-antay. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the Page of Water, the Nine of Water, and the Four of Water. So, ang sinasabi dito is maaaring meron kang makilala na bagong tao na magkaka-interest sa'yo. This might be parang pwedeng nakilala mo na siya actually, pero hindi mo lang siya binigyan ng pansin. Okay? So, pwedeng nag-antay yung tao na to sa'yo. And then, magme-mensahe siya ulit. And maybe this time, you will take interest sa kanya. And makakaramdam ka ng emotional happiness. Okay? Kung hindi man ganon, maaaring ang sinasabi dito is somebody is missing you, na maaaring mag-message sa'yo, and this somebody is yung pagkaantay-antay mo na tao. Okay? Para sa mga Libra, we have here the Six of Air, the Seven of Fire, and we have here the Emperor. Okay, so base sa mga barahan na to, sinasabi na magkakaroon ng mga magagandang pagbabago or changes sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang manindigan or to be strong, or parang keep pushing forward, ganyan. Parang kailangan mong kumilos para magkaroon ng positive changes na ito. Kung gusto mong mag-abroad, may possibility na mangyayari ito. Okay, basically, with the Emperor here, it says na yung mga pinagplaplanuhan mo when it comes to your career and finances, pwede siyang magkatotoo, pwede magkaroon ng mga magagandang pagbabago as long as you keep on doing your best at hindi ka agad-agad na nag-give up. Okay? Ngayon, kung love life man ito, pwedeng merong tao dito na darating sa buhay mo na magkakaroon ng mga positive changes. Okay, na tipong meron siyang mga plano for you and for your future. Para sa mga Scorpio, we have here the Three of Fire, the Transformation, and then we have here the Hermit.
Okay, so base sa mga barahan itong sinasabi ay mag-move on ka na or magbago ka na or matauhan ka na. Okay? Move on, magbago, matauhan. Okay? Hindi lang yan sa love life. Pwede yan sa career mo din or sa kahit anong aspeto ng buhay mo. Kung meron ka mang kailangan or dapat na iwanan, gawin mo na, mag-move on ka na. Or pwedeng ibig sabihin rin nito, pwedeng may advancement or may level up na mangyayari sa buhay mo. Pero syempre, bago mangyari yon, kailangan meron kang iwanan or meron kang gagawin. Okay? And then, parang may mga pagbabago talaga na mangyayari. There is going to be an ending and a new beginning for you if you really want na magkaroon ng advancement. Okay? Or kung handa ka talagang mag-move on. And then we have here the Hermit na tipong kailangan mong maliwanagan, matauhan na kailangan mong gawin ito. Okay? Para sa mga Sagittarius, we have here the Call, the Magician, and then we have here the Ten of Earth. Okay, so base sa mga barahan na to, na pwedeng magkaroon ka ng realization or matatauhan ka na at dahil matatauhan ka na, finally meron kang gagawin na parang kung tutuusin, kaya mo naman itong gawin noon pa man, pero hindi mo lang ginagawa. Okay? At dahil sa kikilos ka na at talagang gagamitin mo na yung knowledge mo, skills mo, yung capabilities mo, this can lead you to actually having a better life, better finances, parang magiging stable ka or secured ka financially, even sa career mo or even sa love life mo. Pero ayun nga, meron ka lang kailangan na ma-realize na dapat mo na gawin para magkaroon ka ng masagana, masaya at stable na buhay. Okay? Para sa mga Capricorn, we have here the Tower, the Messenger of Air, and the Queen of Air. Okay, so base sa mga barahan na to, parang merong mangyayari na kaguluhan or malaking kaganapan, especially if you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or pwedeng may parang babae. Okay, babae, medyo matanda na, pwedeng divorsyada or separated, ganyan na mataray, na mag-create kumbaga ng kaguluhan. Okay? It can be anybody. Pwede mo yung i-apply sa work mo. It can be someone who is your boss or superior than you, na maaaring merong somebody also involved na nagbalita or naging ano ba yung term, nakalimutan ko, basta siya yung kumbaga ng chismis, nanulsol, parang ganon, nagsumbong, kaya ka sisitahin or aawayin itong tao na ito. Okay, so pwede nyo rin yan i-apply in your love life or sa kahit sino mang tao. Okay? When it comes to your love life, kung involved nga kayo sa air sign, so pwedeng i-approach ka nitong tao na to at makipag-away sa'yo at magkakagulo kayong pareho. Okay?
Para sa mga Aquarius, we have here the 5 of air, the 8 of fire, and then we have here the 8 of water. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring makatanggap ka ng message or merong mag-a-approach sa iyo na dishonest, sinungaling na tao na parang kailangan mong layuan. Okay? Kasi baka ma-in love ka dito sa tao na to or maniwala ka sa kung anong sinasabi nitong tao na to. Ayun nga, hindi siya nagsasabi ng totoo and it's best na layuan mo na lang. Okay? Para sa mga Pisces, we have here the Chariot, temptation, and we have here the fire, the 5 of fire. Okay, so based sa mga barahan na to, when it comes to your career or your finances, there is going to be success for you. Pwede rin na may paparating sa'yo na pera. Yun nga lang, you will be tempted to spend. Okay, or to be, parang magiging maluho ka. You will be attached to material things or kung may mga bisyo-bisyo, ganyan. Kaya kailangan mo ito na iwasan. Okay, and nakikita ko rin dito yung some kind of peer pressure. Okay, na kaya parang mahirap for you na tanggihan yung temptasyon na yon na gumastos. Okay? And kung love life naman, ibig sabihin, merong paparating sa'yo na you will feel attracted to. Okay? Pero yun nga lang, parang it's opposite yung personalities ninyo. Or pwedeng, basta may mga conflicts. Okay? Kaya, it might be tempting to be involved with this person, but at the end, it will just become toxic between the two of you. Okay? So, yun ang nakikita ko na kailangan na malaman ng bawat zodiac signs.